Bago po tayo mag-start, meron lang po akong gustong ipakita sa inyo. Pansinin niyo po yung picture. Ano po yung makikita niyo dito sa picture na to? Wow, napaka-formal naman, no? Napaka-formal. Ang linis tignan. Ang gwapo, ang ganda. Ano po? Very formal. Ano po? Dito po kaya sa picture na to. Wow. Ano po? Ano mapansin niyo? Sipag naman. Pambira, oh. Bata pa lang, marunong na maghugas ng pinggan. Tumutulong sa gawaing bahay. Ang mga kabataan dito, tumutulong po ba sa gawaing bahay? Oops, yes. Sana all, sana totoo po, no? Ang bait, ang sipag, no po? Ang sipag-sipag niya. And dito po, sa pangatlong picture, anong mapapansin natin? Mga upuan na empty at may isang tao. Anong ginagawa ng isang tao? Yun, explain ko. Siya po ay maagang dumating, ayun na lang. Imagine, ang aga niyang dumating, mas maaga siya sa ating lahat. No, sino dito ang hindi na late ngayong umaga sa church? Amen, yan, no? Napakaganda pag hindi tayo nalilate kasi nawi-witness po natin lahat, no? Bukod sa wala tayong namimiss, si Lord po ay natutuwa sa mga maagang dumadating at hindi nalilate. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag tayong malilate. Yan, huwag tayong malilate every Sunday. Huwag po tayong malilate, no? Kahit saan man. So, yan po mga naririnig natin, no? All of those are good to the ears. Ang gwapo mo naman, ang ganda mo naman. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, ang gwapo mo naman, ang ganda mo naman. So po, lahat po, no, masarap pakinggan, no? Ang aga mo naman ngayon, sis, no? Wow, sipag mo naman, bro. Anong meron? Anong nakain mo? No po, all of those are good to hear. Kaya tanong ko sa iyo, kapatid, this week ba? Have you heard of something good? Have you heard of something good today din, no? Bago ka magpunta dito. Ngayon ba, nasabihan ka na, wow, grabe, ang ganda ng outfit mo today. Outfit check. No, ang ganda naman ang galing mo, ang sarap naman ng luto mo. No? Ang galing mo naman sa trabaho mo. Have you heard of something good? No po, alam niyo ba mga kapatid, ang tawag dyan ay compliment. Yan, wow, compliment. And ang meaning ng compliment ay a polite expression of praise or admiration. Of praise, no? Kagaya ng pagpunta natin dito sa church, no? We're praising God because of something good that He has done in our lives. No? Pinupuri natin ang Panginoon dahil sa ginawa niyang maganda sa buhay natin. Or admiration, no? Natutuwa ka sa magandang ginawa ng kapwa mo. Nakakatuwa naman tong taong to, no? Or admiration, no? Compliment. Yan. At alam niyo ho ba sa araw na to, no, or this week, may nabasa ako, no, from the famous author, American author Mark Twain. Yan, siya po yung sumulat ng Tom Sawyer and Huck Finn. Ang sabi po niya, I can live for 2 months on a good compliment. No, ang sabi niya, 2 months dahil sa good compliment, kaya akong mabuhay. No, pambihira, ganun pala yung epekto niya. Yung impact, no, yung madudulot ng simpleng words na yon, ng maiiksing compliment na yon sa buhay ng isang tao. Pwede tayong ma-empower, pwede tayong motivate sa simpleng, huy, good job kanina. No, pwede tayong makakontinue sa buhay natin, no, dahil po sa simpleng maiiksing words na yon. Yun po pala ang effect ng compliment. At alam niyo ho ba, sa Bible, merong na-compliment si Lord, no, na isang tao. No po, yun po ay si David. Yan. Ano po ang mababasa natin sa Acts 13 verse 22? Ang sabi dito, but God removed Saul and replaced him with David, a man about whom God said, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. Wow. A man after my own heart. He will do everything I want him to do. No po, pambira, nasabi ni Lord yun kay David. Para sabihin ni Lord yun sa isang tao na a man after my own heart, napakagandang compliment ho. Kumbaga para ho siyang pinagmamalaki ng Panginoon. No? Pinagmamalaki ng Panginoon. Gusto mo ba yun, kapatid? Gusto mo ba natin yun na tayo ay pinagmamalaki ng Panginoon? Tayo ay sinasabihan ng compliment ng Panginoon. No? Walang makakapantay dun eh. Kasi galing kay Lord eh. No po? Walang makakapantay dun. At di lang yun na, sinabi pa niya after my own heart. No, ang puso, binanggit ng Panginoon, ang heart, no, na napakahalaga sa ating mga tao. No, at dahil ho dyan, ang pag-uusapan po natin ay heart check. No, heart check.
No, ano ho ba ang meron sa puso natin? I-check ho natin ngayon. Ano ho ba ang dapat na laman ng puso natin? Heart check. At bakit nasabi ni Lord kay David na a man after my own heart? No po. So, as we proceed sa pagpapatuloy natin, bakit nga ba ano bang meron kay David? No po, sa pagkakakilala natin sa Bible, si David ay sikat na sikat. Kilala niyo ba si David? Amen. Kilala natin si David, no? Siya po ay courageous. Courageous. Nung siya'y bata pa, nung siya'y youth pa, siya po ay natasang magbantay ng mga tupa. No po? At napakatapang niya dahil kahit leon, kahit oso, kanyang tinatalo, kanyang hinaharap ng matapang. Bata ho siya. No? Para po protektahan ang mga sheep. At bukod pa doon, tinalo niya sino ang tinalo niya? Goliath. No? Na sobrang laki. Siya ho ay courageous. At siya ho ay humble, mapagkumbaba, very down to earth si David. And dahil po din sa mga ginagawa niya, siya po ay masunurin. No po, kahit anong iutos sa kanya ng kanyang ama, ng kanyang magulang, sinusunod ho niya. Masunurin siya. At di lang po sa kanyang magulang, pati ho kay Lord. Masunurin ho si David. At siya po ay isang shepherd na pag-usapan natin kanina po, nasabi ko na rin, shepherd siya at a young man. Yan po ang mga description kay David. Yan po, dyan po nakilala si David. At bakit po ba nasabi ni Lord yung compliment na yon? Dahil in the verse, balikan po natin, but God removed Saul and replaced him with David, a man after whom God said, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do. Kaya po pala sinabi ni Lord yun na after my own heart, kasi lahat ng ipagagawa ko dyan, gagawin niya. Kapatid, kaya ba natin yun? Kaya ba natin gawin kung ano yung pinagagawa sa atin ni Lord? Amen. Wow. No po? Kaya, no, pero sobrang hirap. No po? Madali nating masabi, pero sa totoo lang, napakahirap. No? Pagka sinabi ni Lord, hindi po all the time kayang-kaya natin gawin. At minsan nga, hindi pa natin nagagawa eh. No po? Minsan hindi pa natin nagagawa. At tuloy ho tayo. Ito po ang matututunan natin. Ito po ang na-realize ko kung bakit nasabi ni Lord yon. David had the right heart. Ito po. Si David po ay may matuwid na puso. David had a righteous heart, kaya po nasabi ng Panginoon yon. At isa pa, paano ho nasabi ni Lord yon? Kasi He looks at the heart. God looks at the heart. Nabanggit niya na, sinabi niya na, si David, God, he is after my own heart because He looks at the heart. Agree ba kayo doon, mga kapatid? God looks at the heart. So tuloy po tayo, punta po tayo sa 1 Samuel 16 verse 7. Na po, but the Lord said to Samuel, don't judge by his appearance or height, for I have rejected him. Na po, sa panahon pong ito, meron pong selection ng hari kung sino po ang papalit kay King Saul. No, the Lord doesn't see things the way you see them. People judge by outward appearance. No po? Ngayon po, usong-uso yan, ang mga judgmental, ang mga judgers, lalo na sa social media. But, pakinggan niyo po ito. The Lord looks at the heart. No po? Sa kabila ng napakaraming judgers, sa kabila ng napakaraming comments ng tao, anuman ho yan, yun lang ho ang nakikita ng tao, ang panlabas. Pero si Lord, ang nakikita po niya ay ang panloob, ang puso ng tao. Amen ba doon? Agree ba kayo doon, kapatid? Nakikita ni Lord ang puso. At doon ho siya tumitingin. Doon ho tumitingin si Lord. And dito po, pabibigyan ko kayo. Sorry, napakita ko agad, no? Since selection ng hari ang usapan, ngayon po sa panahon natin, wala ng hari eh. Ano ang meron? Presidente. Yan, politiko. Ngayon, papipiliin ko kayo. Dito sa dalawang picture na ipapakita ko sa inyo, kung tayo po ay magbobotohan ng presidente, no? Ano ang pipiliin natin? Iboboto niyo ba to? Ng taong to? Naku po, walang response, no? So, baka wala siyang makuha ang boto dahil, ewan natin bakit, no? Ito po kayang taong to. Wow. Ano po? Sino ba yan? Si Donnie Pangilinan, no po? So, nagbubulungan, no? So, ano ang masasabi natin? Ano ang pipiliin natin? Sino ang pipiliin natin? So magbe-base tayo sa physical appearance, no, sa looks. Pagbabasihan natin yung looks at minsan no, ganun tayong mga tao. Mahilig tayong manghusga base sa physical appearance ng tao. No po, hindi naman natin alam yung
background nila, hindi naman natin alam yung storya nila, hindi naman natin alam yung puso nila. Tama po. Hindi natin alam yung heart nila dahil si Lord lang ho ang nakakita ng puso ng tao. Ang kapwa mo nga, hindi mo nakita yung puso niya. Yung katabi mo, hindi mo nakita yung puso niya. Ang nakita natin lagi ay yung panlabas na anyo, yung panlabas na itsura ng tao. No? Kahit nga minsan sarili natin, hindi natin alam ano nasa puso natin eh. No, hindi natin alam ano bang nilalaman ng puso natin dahil si Lord lang ang nakakaalam. No po, si Lord lang ang nakakaalam ng puso ng tao. At balikan ho natin yung 1 Samuel 16 verse 7. But the Lord said to Samuel, "Don't judge by his appearance or height, for I have rejected him." Kasi po, nung time na to, ipinakita ho ni Jesse yung kanyang mga anak, no? Dahil sabi ni Lord, anak ni Jesse, isa dyan ang pipiliin kong susunod na hari. At nung nakita ho ni Samuel, si Samuel po yung kausap ni Lord dito, nakita ni Samuel yung panganay na anak, good looking, matangkad, well-built, well-off, no? Nakita ni Samuel, ang nasabi niya, sure ako ito na yung napili ni Lord. Sure ako ito na yung next na king kasi kita mo naman, no? Perfectly qualified based on the looks, based on the physical appearance. Pero ito sabi ni Lord, the Lord doesn't see things the way you see them. No, example nga, 'di ba, pagka merong job interview, sino dito na interview na sa trabaho? No, 'di ba? Amen. So pupunta sa trabaho or may makita tayo, pupunta ng bihis na bihis, no? Syempre hindi tayo papayag na tayo ay basta-basta lang pupunta doon. Gwapong-gwapo, magandang-maganda pupunta sa interview, pero at the end of the day, bumagsak. Bakit? No, bakit po kaya? Kasi hindi maganda yung kanyang ipinakitang performance. No? Hindi maganda yung naipakita niya doon sa nag-interview, bagsak. No? Physically perfectly qualified, but on the inside, not qualified. No po? At ang mas mahalaga, ano pong mas mahalaga? Ang nasa loob. Kasi po, yun ang tinitignan ng Panginoon. And the Lord doesn't see things the way we could. Because the Lord sees the bigger picture. The Lord always sees the bigger picture, no? His thoughts are higher than our thoughts, no? Kapatid, yan lang kita mo, yung labas lang. Pero ang Panginoon, kita niya what's within. No? People judge by outward appearance, but the Lord looks at the heart. Tuloy po tayo, kay Saul naman po, ano ho kaya siya? No? Ano ho kaya siya nung siya ay naging hari, no? Ko-compare po natin, siya ay the most handsome man in Israel. Wow, most handsome man. Para po ma-describe yun sa Bible, no? Napaka-pogi niya. Taller than anyone else in the land, bukod ho sa good-looking, siya ho ay mas matangkad pa. No? Kasi yan po ang basehan ng tao hanggang ngayon, tall, dark, and handsome. Di ba po? Si Saul, yan po siya. Nung naging hari siya, pamira, perfect. Qualified na qualified. Diba? Pero, ang tanong, ano ho ang kanyang overall na naging performance as a king? Ano po? At the end po, nabagsak po siya. Bumagsak po siya. No, bilang hari, no po, hindi ho siya pinaboran ng Panginoon nung at the end of his reign. No po, at nabaliwala na lahat ng looks. No, kapatid, baliwala lahat ng looks, baliwala lahat ng physical appearance kung ang loob ay hindi okay. No po, so ito po ang nagmamatter. Don't judge by the outward appearance. Huwag po tayong basta-basta magja-judge by the outward appearance, no? At una po sa lahat, wala naman po tayong karapatan mag-judge, eh. Dahil si Lord lang po ang pwedeng mag-judge. No? Kaya huwag mong husgahan ang kapwa mo. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, huwag tayong manghusga. Yan. Don't judge, no? Lalo na nakita lang natin sa newsfeed, sa social media, nakita lang naman natin, no? Di naman natin alam yung totoong kwento, eh. No, pero kung makapag-judge tayo, dami-dami na nating nasasabi, no? Makikisali pa tayo. No, don't judge by the outward appearance. Bakit ho? Kasi po ito lang ang mahalaga. God's judgment matters. No? God's judgment matters the most. Alam niyo, sa panahon ngayon, hindi na nakikita yan, eh. Sa panahon ngayon, natatabunan na yan, eh. No, natatabunan na kung ano ba talaga yung okay kay Lord. Kasi ang mas nagmamatter ngayon ay kung ano yung okay sa tao. Okay to ngayon, uso to ngayon, magiging in ako sa pamamagitan nito. Okay, sige, dito ako. But ang tanong, ano ba ang mas nagmamatter? Ang gusto ng tao o ang gusto ng Panginoon? Po. Kapatid, God's judgment matters. Yun po ang mas mahalaga. No po, and
Ito ang maganda din nating pwedeng makuha. No? We must see the good in all things. No? See good in all things. Kung makita man natin ay puro negative or ang kinakaharap man natin, pinagdadaanan man natin ay puro negative, pwede mong sabihin sa araw na to, ay nako, puro na lang problema. Puro na lang kabigatan, nararanasan ko. Wala nang nangyaring maganda. Lahat ng sinasapit ko, puro kamalasan. Nasasabi pa natin, ang malas talaga. Pero ikaw ay nakakakain. Pero ikaw ay may damit. Ikaw ay may tirahan, may pamilya. No, tayo ay buhay. No po, kahit saan man yan, kapatid, meron at merong maganda diyan. No, ang kailangan lang natin gawin ay piliting makita yung magandang 'yon sa kabila ng kaguluhan na nangyayari sa mundong 'to. No po, we must see the good in all things. No po, dahil ang Diyos, siya po ay mabuti sa buhay natin. Siya ay mabuti. For sure, meron yan. Meron tayong dapat ipagpasalamat. No po, and pang makikita natin, bukod po dun sa perfect qualities ni David, no po, siya ay courageous, nasabi na natin lahat, humble, siya ay obedient, siya ay a man after God's own heart. So, ibig sabihin, i-check natin ang heart ni David, the heart check, okay. Pero, nagkasala din po siya. Sino dito makasalanan? Lahat po tayo, amen. David also sinned. No? Kagaya natin, David also sinned. No? Brother, a man after God's own heart, pero nagkasala. Paano nangyari yun? No? Nagkasala si David. Nagkasala po siya. At ito ho yung kanyang nagawa. Papakita ko po sa inyo, isang illustration. Si David po nagkasala sa pamamagitan ng adultery. He committed adultery. No po, yan pong kanyang babaeng nakita niya na naliligo, no po, at nagkasala po siya. He spent the night with her at siya po ay may asawa. No po, si Bathsheba po ang pangalan ng babae, siya po ay may asawa. At yan po ang nag-ugat. Sumunod po dyan, sunod-sunod na yung kanyang nagawang kasalanan hanggang sa nakapatay pa po siya. He committed murder because of that. No po, David sinned. Yan. And base po dito sa Psalm 51 verse 12, ito ang ginawa ni David after niyang magkasala. Restore to me the joy of your salvation and make me willing to obey you. No? So makita natin, yung heart niya nandoon talaga eh. Makita natin kung bakit a man after God's own heart. Kasi after magkasala, no po, talagang bumalik siya kay Lord. Hindi niya hinayaang matalo siya ng kasalanan. Sabi niya, restore to me the joy of my salvation. Panginoon, ibalik mo. Ibalik mo yung kagalakang nararamdaman ko nung niligtas mo ko and make me willing to obey you. Panginoon, ibalik mong muli yung kasiglahan ko nung nakilala kitang una. Kasi yung heart natin, nung una nating nakilala si Lord, talagang willing tayong sumunod eh. Talagang yung kagalakan, nandoon eh, yung joy. No po? Lord, ibalik mo. At kagaya ni David na nagkasala, no po, na nagka-problema din sa puso, no po, nagka-heart problems dahil nagkasala siya. Kapatid, ito po yung masasabi natin, all of us have or had heart problems. Lahat po tayo dito ay nagkaroon na ng heart problem or ngayon baka may pinagdadaanan ng puso natin. No po? Bro, wala naman akong sakit sa puso. Hindi po yun. No, hindi yun ang usapan. Hindi yung physical, but yung puso. It's from within. May pinagdadaanan po tayo or pinagdaanan. Ano ba yan? Mako-conclude po natin na these three are connected to our heart. May 3 pong bagay na konektado po pala sa puso natin. Una na po dyan ay ang ating thoughts. No? Ang thoughts pala ay konektado sa puso. No? Matatanong natin eh. May isip natin, paano nangyari ang puso ay hindi naman nag-iisip yan, puro emosyon yan. Madamdamin yung puso. No, pag yan ay nagmahal, hindi na yan nag-iisip, gagawin na lang yung nararamdaman. Paano naging connected ang thoughts sa ating puso? Ang utak, ang pag-iisip sa ating puso? Well, sabi po sa Bible, it says here in Mark 7, verse 21 to 23, for from within, out of a person's heart, come evil thoughts. For from within, out of a person's heart, may naiisip na masama ang tao. Naranasan niyo na po ba magkaroon ng evil thoughts? Yes, no po. Nagkaroon na po tayo niyan. Nakapag-isip na po tayo ng masama.
No po, pwedeng sa kapwa natin. No po, at yun daw po ay nanggaling sa puso. From within. Sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, wickedness, deceit, lustful desires, envy, slander, pride, and foolishness. All these vile things come from within. They are what defile you. No po, from within, out of a person's heart, pwede palang magkamali ang tao. Pwede palang magkaroon ng evil thoughts. Alam niyo yun, yung intrusive thoughts na meron tayo na sino na ho dito naka-experience na may nakausap po kayo isang tao, wala naman ho kayong ginagawang masama sa kanya, pero ang dami niyo na hong nasasabi sa inyo. Po, dahil yun ang naiisip niya sa inyo. No po, intrusive thoughts, evil thoughts, at minsan po, meron lang tayong ma-encounter, dumaan lang, no po, ang dami-dami na nating naiisip, no? Pwedeng sa isang tao, pwedeng sa isang sitwasyon, no po, pwedeng sa isang lugar, ano po, we are committing evil thoughts because that's from our heart. It's from within. Konektado po pala. Sa Bible po nanggaling yan. And ano pa ho, alam nyo yung unconscious nating naiisip kasi minsan di naman natin intensyon pero naisip natin mali. Ano po, hindi tayo aware minsan dahil sa kung ano yung nilalaman ng puso natin na tayo ay may pusong hindi maganda, minsan nakakapanlait na tayo sa isip natin. Unconsciously, po, yan po yung evil thoughts or intrusive thoughts na meron tayo. Minsan, nakakapagsabi na tayo ng masama. Ano po, minsan, galit na tayo, nanggagaling sa puso eh. Unconsciously. No? At in Mark 7 verse 21 to 23, same verse, ang sabi dito, lahat po ng nabanggit, all these vile things come from within. They are what defile you. Kapatid, yan po pala ay pwedeng dumihan tayo. No po, pwedeng dumumi sa atin. No po, kasi pwede po nating magawa yun. Kung ano yung naiisip natin hanggang sa magawa natin, pag nagawa na natin yun, they are what defile us. No po, pag huhuba naisip natin, ibig sabihin, madumi na tayo. For example, naisip naman natin, hindi naman natin sinasadya. No po, dahil lang nanggaling sa puso natin. No po, madumi na ho ba tayo nun? Hindi po. Unless magawa mo, kapatid, na ayaw ng Panginoon na magawa natin, dun lang po tayo madudumihan. No po, that comes from within. Hindi porket naisip natin, yun na tayo. No po, kaya mag-ingat ho tayo, no? Hindi lahat ng may isip natin, dapat nating gawin. No po, because these things that come from within, they are what defile you. Kung ano pala yung nasa loob natin, yun din minsan yung sisira sa atin. No po? So, proceed do tayo. Ano yung una? It's the thoughts. Heart problems. Ang heart connected sa thoughts. Ang sumunod po ay ang ating words. Yung ating words. Ang ating salita po pala ay konektado sa puso natin. Bakit ho? Paano ho nangyari yun? Ang sabi ho dito in Luke 6:45, a good person produces good things from the treasury of a good heart, and an evil person produces evil things from the treasury of an evil heart. So ano po, no? Connected po siya. Kung may good heart, good things ang dadali. Kung may evil heart, evil things din po ang mapapala natin. So, connected talaga siya. No? Ang main point po natin dito is, what you say flows from what is in your heart, kapatid. What you say flows from what is in your heart. Kung ano pa waling nasasabi natin, nanggaling sa puso natin. No? At naalala ko dyan, naisip ko, meron tayong kasabihan na yung jokes are half meant. Lagi natin naririnig yun. Jokes are half meant. Bakit po? Kasi minsan minimin talaga natin eh. Nasabi natin, nabanggit natin kasi nanggaling sa puso natin. So what you say flows what is in your heart. Kaya po minsan, nakakapagsabi tayo ng masama, no? Nakakapagmura, ano po, hindi ho maganda yon. Kasi po yung puso pala natin ay punong-puno na ng emosyon, ng galit, ng sama ng loob. Mali na yung nasasabi natin. So mag-ingat tayo, kapatid, no? Ang ating sinasabi, tandaan ho natin, connected yan sa puso natin. At ang maganda, kapatid, pag yung nasasabi mo ay kapurihan sa Panginoon, no? Ay ang nagbibigay ng papuri sa Panginoon, yun ang maganda. Ang bukang bibig natin ay ang Panginoon, no? Ang nasasabi ng bibig natin ay magagandang bagay, no? Yun ang maganda. Ibig sabihin, nasa puso natin ang Panginoon. Amen ba doon? Amen. No po. So, tuloy po tayo. Alam niyo yung kasabayang ito? Tulak ng bibig,
kabig ng damdamin, kabig ng dibdib. Ano po? Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. So minsan, out of those emotions, out of those kung ano yung nasa puso natin, nasasabi ng bibig natin. Ano po? Nasasabi ng bibig natin. Minsan naman, hindi naman natin meant sabihin, pero nasabi natin, naku po, kaya nagkakagulo ang mga tao. Ano po? Dahil po dyan. Ano po? Hindi natin namamalayan. Minsan, masasama na yung sinasabi natin. Masasakit na yung sinasabi natin. Di ba? Tumataas yung tono, nakakapanigaw, tapos ang sakit-sakit pa ng sinasabi. Ano po? Mali na yan. Ano po? At ano pa ho ba, bukod sa ating thoughts, sa ating words, pati ang actions natin. Ano po? Di ba po, actions speak louder than words. Ano po? Ang actions din pala natin connected sa puso. Kung ano pala yung ginagawa mo, yun pala ang nasa puso mo. Ano po? Yun pala ang nasa puso mo. And in Matthew 15, verse 18 to 19, it says here, "But those things which proceed out of the mouth come from the heart," pinag-usapan natin kanina, sa words, "and they defile a man. For out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, blasphemies." Yan po ay mga masasamang bagay, ayaw ng Panginoon. Negative thoughts, yan po ay nanggagaling sa puso. Opo. So kung po tayo ay nagagawa nating magsinungaling, nagagawa nating magnakaw, nagagawang pumatay, no po, nanggaling po sa puso. Yun po ay bunga ng ating puso. Sabihin, masama na po yung nilalaman ng puso natin. That's why we always need to check our hearts, kapatid. Ano na ba yung nagagawa ko? Masama ba or mabuti? Yun palang laman ng heart ko. Kaya dito sa church, mga kapatid, meron din po tayong mga workers, mga volunteers, mga willing mag-serve. Ano po, that's what they do. Bakit nila ginagawa yun? Kasi po yun ang nasa heart nila. Di ba po? Hindi naman po natin pwedeng pilitin yung mga ayaw. Pero meron po mga tao dito willing to serve. Ano po, willing to obey God because that is what's in their hearts, kapatid. Yun po ang laman ng kanilang puso. No, they are all willing to serve God. They are willing to serve God. Amen? Amen. So, kahit na po tayo nagkakamali, kung kagaya po nung nagawa ni David, nakaka-relate tayo, we all have heart problems. Minsan nagkakamali tayo sa isip, minsan nakakapagsalita tayo ng masama at the worst na nakakagawa tayo ng mali, nagkakasala tayo. Ang tanong, can we still have a right heart? Pwede pa po ba tayo magkaroon ng righteous heart? Pwede pa po ba matama yung puso natin? Yes, amen po doon. No? We could still have a right heart. Ano ba ang kailangan natin gawin? What do we need to do? Una, we must turn back to God. Turn back to God. Kasi po, di natin alam, no po, hindi ko po alam ang sitwasyon nyo. At ang puso ng bawat isa, pwedeng tayo ay nasa kasalanan. Pwedeng tayo ay matagal nang nakatalikod kay Lord, kahit na nag-church tayo, kasi po tayo pa rin ay nagkakasala. No po? Tayo pa rin po ay bumabagsak po sa temptations, and meron po tayo minsan sama ng loob pa sa puso natin. Minsan meron pa po tayong galit sa puso natin. Nagdadalamhati ang puso natin. No po? Punong-puno ng doubts, ng fear ang puso natin. We must turn back to God. Sabihin nga po natin ng malakas, turn back to God. Turn back to God. Si David ano po, ito po ang ginawa niya in Psalm 51 verse 2 to 3. "Wash me clean from my guilt. Purify me from my sin." Ano po, alam ni David, siya po ay naging madumi. Ano po, pag-usapan natin kanina. Nadumihan siya dahil nagawa niya yung kasalanan na out of his heart. Ano po, ang sabi niya, "Lord, linisin mo ako. Lord, purify me. For I recognize my rebellion. It haunts me day and night." Po, alam ni David, aminado siya, "Lord, nagkamali ako. Lord, hindi maganda yung nagawa ko. It haunts me day and night." Alam niyo po yung sinasabing konsyensya. No po, pagka tayo ay nakakagawa ng kasalanan, nakukonsensya ako, mali yung ginawa ko. Nagkamali ako, "Lord, sorry po." No, nakukonsensya ako sa ginawa kong mali. It haunts me day and night. Sabi ni David, araw, gabi. Nababagabag siya noon. Araw, gabi, Lord, sorry. But the real thing is, that is the conviction that comes from the Holy Spirit.
kapatid. Pagka tayo nakagawa ng mali, nagkasala tayo, that's the conviction that comes from God. Na, kapatid, Kristiyano tayo, mali yung ginawa natin. Anak, mali yan. Hindi po pwede yan. Bakit mo nagawa yan? No? The guilt that comes from the heart. Yun po ay ang Holy Spirit, ang conviction. And bukod po sa turning back to God, no po, kagaya ng ginawa ni David, he turned back to God. What do we need to do? What else? Be transformed through God. Sino dito gusto magbago, kapatid? Amen. No, lahat tayo gusto magbago. No, kahit meron din tayong tao na gustong mabago. Amen. Amen. At hindi po 'to basta-basta magagawa, no? Hindi 'to instant, no? At hindi ho natin 'to magagawa nang wala si Lord. Di po tayo mababago nang wala si Lord, no? Ano ang sabi dito? Ezekiel 36 verse 26. Ano ang sabi dito? And I will give you a new heart, and I will put a new spirit in you. I will take out your stony, stubborn heart. Kung pusong bato, aalisin ko yan. And give you a tender, responsive heart. So yun po ang gagawin ng Panginoon. Kayang gawin ng Panginoon, mga kapatid. Naniniwala ba kayo na posible pang magbago ang isang tao? Amen. Walang imposible sa Panginoon. Yung puso mong mapagmalaki, yung puso nating punong-puno ng pagdududa, nababalot ng negatibo, kayang alisin ng Panginoon at baguhin yun. Kayang palambutin ng Panginoon ang puso natin. Kaya niya tayong iligtas doon. Kaya kapatid, muli, i-check natin ang ating puso. Tanong ko sa'yo, anong laman ng puso mo ngayon? Anong meron ka sa puso mo ngayon? Ano ba ang bumabalot sa puso natin ngayon? Nasa Diyos, nandiyan ba ang Diyos sa puso natin? O baka naman ang puso natin ay napabalot ng takot, baka naman ang puso natin ay punong-puno ng hinanakit. Ano po? Baka po tayo ay nalalayo na sa Panginoon. Meron pa ho ba tayong right heart? So we need to check our hearts. Ano bang laman ng puso natin? Ano bang dapat kong gawin para po ako ay mabago? Gusto kong bumalik sa iyo, Panginoon. At para maging okay, para maging check ang heart natin, ito ang kailangan natin gawin. Isa puso mo kung ano ang nasa puso ni Lord. Isa puso natin kung ano ang gusto ng Panginoon. Dapat nasa puso natin ano yung gusto ni Lord, hindi kung ano yung gusto lang natin. Baka mamaya po kasi yung gusto natin ayaw ni Lord eh. O baka mamaya yung laman ng puso natin, masakit na pala para sa Panginoon. Baka mamaya yung laman ng puso natin, tayo na lang pala ang may gusto. Masyadong selfish at pusong bato. Nung pusong bato, ayaw na ayaw magbago, tinatanggihan ng Panginoon, lumalayo sa Panginoon. Lumalayo sa Panginoon. Dahil kapatid, sasabihin ko sa iyo, walang mangyayari kung hindi tayo magpapabago sa Panginoon. Walang mangyayari kung mananatili tayong malayo sa Panginoon. Kung ang puso natin ay ilalayo, i-close natin sa Panginoon, walang mangyayari. Ano po ang sabi dito in Proverbs 28 verse 14? I will end with this. Blessed is the man who always fears the Lord. Sino dito may takot sa Panginoon? Amen, no? But he who hardens his heart falls into trouble. Ang taong nagmamatigas, hardens his heart. Nagmamatigas, pilit na lumalayo sa Panginoon. Pilit na inilalayo ang sarili sa Panginoon. Pilit na tinataboy ang Panginoon sa kanyang puso. Lord, ayaw ko dyan. Ito ang gusto ko. Ito ang nasa puso ko. Ano po? Will end up in trouble. Kaya kapatid, ngayon, let's check our hearts. Ano ba ang laman ng puso natin? Ano ba talaga ang dapat na nasa puso natin? Ang kagustuhan ni Lord. Dapat ho siya ang maghari sa puso natin. Ano? So kung ang puso mo ba ngayon, kapatid, ay nangangamba? Ano ba ang laman ng puso mo ngayon? Ito mo ba ay may kabigatan? Nagpunta ka ba dito ngayon, may mabigat na nararamdaman sa iyong puso? Nagpunta ka ba dito ngayon, ikaw ay may problema, may puno ng pangangamba, puno ng takot ang iyong puso? Nagpunta ka ba dito ngayon, kapatid? Maaring ikaw ay may heart problem.
Hindi ko alam, tanging ang Diyos na ang nakakaalam. Ano po, pwedeng okay tayo sa physical na appearance, pero ang puso natin di na pala okay. Ano po, si Lord lang ang nakakaalam. Kapatid, let's check our hearts. Sa puso natin kung ano ang nasa puso ni Lord. Ngayon po, sasambahin natin ang ating Panginoon. Pwede mo bang tumayo tayong lahat? Let's worship God with all our hearts. Sambahin natin ang Panginoon ng buong puso. Sa puso natin ang gusto ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we worship you, God. With one heart we sing. You deserve my full attention. Nothing less than my devotion. Oh, speak to me and I will listen. And I'll give you everything. I'll give you it. Come, we lift up those hands, we sing. You can have my heart. You can have my heart, God. You can have my heart. You can have my heart, yeah. You can have my heart. 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 Come on, we sing it out. We lift up those hands. You can have my heart. You can have my heart, yeah. You can have my heart. You can have my heart, yeah. And if you want my heart, you got it. You got it. You got it. If you want my heart, you got it. You got it. You got it. If you want my heart, you got it. You got it. You got it. If you want my heart, you got it. You got it. If you want my life, God, if you want my life, you got it. You got it. You got it. If you want my life, you got it. You got it. You got it. If you want my life, you got it. You got it. You got it. If you want my life, you got it. Sing if you want my yes, God. You got it. If you want my yes, you got it. You got it. You got it. If you want my yes, you got it. You got it. Sing you can have my heart. Come on, we sing it out. You can have my heart. You can have my heart. You can have my heart, God. Hallelujah. Yes, Lord God. Panginoon, patuloy nating sambahin ang Panginoon. Lord God, you can have our hearts, oh God. Panginoon, sinabi mo sa salita, gusto mo ng buong puso. Lord, we want to love you with all our hearts, oh God. And Lord, sa oras na to, check our hearts, oh God. Panginoon, our hearts are troubled right now. Our hearts may be troubled, may be full of fear, may be full of doubts, oh God. Panginoon, ang puso namin ay kailan po ay nakakita, Panginoon. Ito man po ay puno ng pagtatalamhati, puno ng galit, ng sama ng loob. Lord God,
Lord, ano man po ang heart problems na meron kami, Panginoon. Lord God, remove it, Panginoon, from our lives. Lord, we want to turn back to you. Panginoon, gusto namin magbago, Panginoon. We want to be willing to obey you. We want to honor you with our hearts, Panginoon. Panginoon, dahil ito po ang pinakamahalaga sa lahat, ang puso. At dyan po kayo tumitingin. Give us the right heart. Give us a righteous heart, Panginoon. And may it be pleasing to you. May our lives give glory to your name, O God. Mga kapatid, taas natin ang ating mga kamay sa Kristo. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord God, Panginoon, we worship you, we magnify your name. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa oras na ito. And Lord, right now, we pray na kami po ay samahan ninyo. Lord God, magmula sa araw na ito, sa paglabas namin ng simbahan, and the days to come, be with us, Panginoon. Lord, I pronounce blessing, I pronounce healing, Panginoon, sa mga taong nangangailangan. Sa bawat tao na nandirito ngayon, Lord God, be with each and every one of us, Panginoon. Lord, punan niyo po ang mga pangangailangan ng bawat isa at kayo lamang po, Lord, ang kumilos sa buhay namin, sa bawat pamilya namin, sa bawat tahanan namin, saan man po kami magpunta. May we have the right heart that brings glory to your name, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon.